Ang topic natin sa umagang ito ay harmony in the home. From the very beginning, ang Diyos po nating pinaglilingkuran ay nag-institute ng isang establishment o organization which is the home. Bakit po napakahalaga ang tahanan? Sapagkat ang tahanan o ang family ay isang sangkap upang magamit ng Diyos para tayo ay matuto ng mga salita niya at ng kalooban niya at higit sa lahat yung plano ng Diyos para sa atin. At ang teacher po o ang guro ay ang tatay. Kung wala ang tatay, siyempre si nanay. Sa pamagitan ng ating mga tahanan po o ng family ay ma-establish ang blessing at makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay para gumawa ng tahanan at ang tahanan ay magkaroon ng harmony o pagkakaisa. Dito sa book of Ephesians, makikita po natin na sabi dito sa verse 3 ay sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu. Ang pagkakaisa po ay napakahalaga sapagkat ang pagkakaisa o ang pananatili natin in unity ay ito po ay makapangyarihan upang saan ay yung kalooban ng Diyos ay makita natin at tunay na matamasa natin sa buhay natin. Itong sinasabing pagkakaisa mula sa Espiritu, if we are united in the Spirit, hindi lang ito sa pang-spiritual na pamumuhay, kundi ito ay pagiging hindi lang sa tahanan, kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay ay makita natin yung pagkakaisa. So, ang pagkakaisa po sa tahanan, whether ang nasa tahanan lang ay ang tatay o nanay. Pero, mayroong mga anak, no? In the home, there is harmony and unity. At ito po ay napaka-importante. Katulad po sa naglalaro ng basketball. Ang Pilipino po ay mahilig sa basketball. Sa larong basketball, kinakailangan magkaroon ng unity, magkaroon ng harmony. Pag nagkaroon po ng disagreement, ang team ay magkakaroon sila po ay hindi magtatagumpay. Kaya teamwork in the family o in the home is very important. Ngayon, mayroong makikita tayong 6 na principles that will help us to build a harmonious home or family. Una, na itong principle ito o katuruan ito ay ito ang napakahalaga. Make Jesus
the center of your home. And then, hindi lang siya sentro, kundi talagang siya ang dapat maghari sa ating tahanan. When the Prince of Peace, which is the Lord Jesus Christ, is in the home, no? Makikita po natin na nandoon ang kapayapaan, nandoon ang katahimikan, nandoon ang kasiyahan, nandoon ang unity. Kami pong mga pastor dito sa church ay kararating lang kahapon at nagkaroon kami ng Unified Ministerial Conference doon sa Boracay. At yung ibang pastor po na kasama ko ay nauna doon. Dalawa lang kami ni Pastor Grace ang nahuli. At nung ako ay pumasok doon sa hotel na aming tutuluyan, na nandoon na yung ibang mga pastors natin, pagpasok ko ay naamoy ko ang masarap na ulam, which is piritong tuyo. Alam nyo, pag ang ating kapitbahay ay nagpiprito ng tuyo, yung amoy ng tuyo ay ating na aamoy. No? Katulad din, pag ang tahanan ay harmonious o mayroong pagkakaisa sa loob ng tahanan, nararamdaman mo, napipil mo na ang tahanang ito o ang pamilyang ito ay nagkakaisa. Pero pag mayroong disunity, alam natin rin, nararamdaman din natin na habang nandun ka sa loob, parang gusto mo nang umalis pag mayroong discord o disunity o disharmony sa loob ng tahanan. Parang naiilang ka. But if you feel the presence of God, nandoon makikita mo na peaceful, nandoon ang pag-ibig, nandoon ang pagkakaisa, nandoon ang teamwork. Kaya napakahalaga po na sa tahanan, ang unang principle natin, make Jesus the center of our family or our home. Katulad po ng sinabi ni Kristo o ng salita ng Panginoon sa Matthew chapter 6 verse 33, which is familiar sa atin, na sabi doon ay huwag nating kalimutan but seek first the kingdom of God and His righteousness and His kingdom, and all these things shall be added unto you. Sa buhay po ng tahanan o sa buhay pagpapamilya o sa buhay ng mananampalataya, if we seek first the kingdom and His righteousness, o si Kristo sa buhay po natin, the blessing of God will always darating at darating sa ating buhay. Katulad po sa buhay ng mga disipulo ni Kristo Jesus. Nung sila po ay naglalayag sa dagat, kasama nila ang Panginoon. Subalit si Kristo Jesus ay wala doon sa kanilang kapulungan. Nandoon siya sa ilalim o sa kamaruti o nandoon sa basta sa ilalim o anong tawag yon. At doon siya ay natutulog. At habang sila ay naglalakbay, dumating ang unos
Natakot ang mga disciples. At talagang wala silang maisip na kung ano ang gagawin nila. Pero naalaala nila na kasama ang Panginoong Jesus. So, ang ginawa nila, ginising si Kristo Jesus sapagkat siya ay natutulog. At ito ay makikita natin sa Matthew chapter 8, verse 23 hanggang 34. At dito po, nakita natin kung ano ang nangyari. At ang nangyari nga, pagkagising, pinapayapa ni Kristo Jesus yung dagat at nagkaroon ng kapayapaan. In some instances, sa pamilya po, bagamat tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, ang nangyayari po si Kristo Jesus ay nasa background. O si Kristo Jesus ay parang katulad nito na yung mga disciples, kasama nila si Kristo Jesus, subalit hindi nila inaalintana na nandun si Kristo Jesus. Parang wala lang. Pero nung kanilang samahan sila ng Panginoon, nagkaroon sila ng kapayapaan. Sa buhay po natin, parang ganon, sa tahanan. There are times na maraming mga pagsubok, maraming troubles, at sometimes in some instances, nagkakaroon ng hamunan ang mag-asawa. Nagkakaroon ng away. At nagkakaroon ng hindi pagkakaisa. But praise God, sapagkat hindi nihihinayaan ng Diyos na tayo ay mapahamak at magkaroon ng talagang hindi pagkakaunawaan. Gumagawa ng kaparaanan ang Panginoon upang saan ay maayos at manatili na si Kristo Jesus ang sentro ng pamilya. Kaya dapat po sa tatay, sa nanay, when Jesus is the center of the family or a home, magagawa po natin ang tayo ay magtagumpay. Anumang mga pagsubok sa buhay, ang Diyos ay mayroong kasagutan sa atin. Sometimes, hindi natin maunawaan kung bakit nangyayari dito. Itong mga bagay na ito. But praise God. God is allowing all these things upang saan tayo ay lalong maging ma-achieve natin yung tinatawag na harmonious o harmony and unity in the family. Number 2 principle, spend time together. Tayo po ay mag-spend ng quality time together. Naalaala ko nung mga bata namin ni Mrs. ay maliliit pa. Palaging kami ay nag-outing. Palaging magkasama kaming pamilya at yung aming tahanan ay masaya. At nandoon yung kagalakan sa isa't isa. Subalit nung malaki na, may kanya-kanya ng sariling kaisipan, may sarili ng mayroon ng ang ibig ko pong sabihin ay mayroon ng
sarili silang pananaw sa kanilang mga sarili, hindi na gaanong yung pagsasama ay nakikita. Lalo-lalo na yung dumating, yung si cellphone. Kahit nandoon sa tahanan, yung isa nasa sala, yung isa nasa kwarto, yung isa kung saan-saan, iba ang hinahawak. Wala yung quality time. Kahit magkaharapan, katulad nung isang bata na yung tatay ay masyadong busy sa kanyang sarili sa paghahanap buhay. Yung tatay ay wala ng oras sa kanyang nag-iisang anak. At sabi niya sa kanyang tatay, "Tay, magkano ba ang sweldo mo sa isang araw?" Sabi niya, "Bakit tinatanong mo?" Sabi ng bata ay, "Basta, gusto ko lang malaman." Di sinabi ng bata, sabi ng tatay ay, mahigit 30,000. O ipalagay lang natin, noong unang panahon kasi mura pa lang. Si Mrs. nagumpisa ng magtrabaho dyan sa ratio ay parang 150 lang ang sweldo niya. Dahil nagumpisa siya sa pinaka baba. Ipalagay natin itong batang ito ay tinanong niya, o yung nagtatanong at yung tatay niya sabi niya, 350. Tapos, ganun pa pala, sabi ng bata sa tatay. Pagkatapos ay malagat-lagat, nagsabi siyang, "Tay, pahingi ng 100. Nagalit yung tatay. "Kaya pala tinatanong mo ang aking sweldo, ay gusto mo lang humingi ng pera." Pero parang napagalitan yung tatay, ng tatay yung bata. At dahil napagalitan, naglayo yung bata at nagkulong ng kwarto. Na-realize ng tatay yung kanyang nagawa at sabi niya, at nung nakapag-isip siya, nagkatok siya sa kwarto ng kanyang anak. At tinanong, "Bakit mo kailangan ang pera na 100? "Kasi tay, mayroon akong 200 na magkano ba yung sinabi kong 250? Ay kailangan ko ang 100 para mabili ko o mabayaran ko yung aking gusto." Ano ba nga ba? Bakit kailangan mo ito? Ano ang bibilhin mo? Sabi ng bata ay, "Pa, gusto kong ikaw ay mapasa akin ng isang araw lang." Kasi ang sweldo ng tatay niya ay 350, mayroong naipon yung bata na 250, kaya kailangan niya ang 100. Doon na-realize ng papa niya na wala na pala siyang oras sa kanyang anak. And sometimes, dahil sa ating pagpupunyagi, na mabigyan natin ng magandang buhay yung ating mga anak, at yung ating mga anak ay mapaaral sa magandang
paaralan, nakakalimutan natin yung pinakamahalagang bagay, which is spending time o quality time together with one another, being as a family. Kaya, alam nyo, ang kaaway, which is the devil, ay tuwang-tuwa pag ang membro ng pamilya ay malayo o malayo sa isa't isa. Bakit? Sapagkat maraming mga pamilya po na nawawasak dahil malayo si tatay, si nanay, at kung iba ay malayo yung mga anak sa isa't isa. Ito ang nais ng kaaway, na sirain ang pamilya dahil yung pamilya, pag matatag, nagkakaisa at nagmamahalan, ang pamilya ay tunay na matibay at kagamit-gamit para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya habang maaga, sikapin natin o magkaroon po tayo ng bonding palagi ang buong pamilya. Spending time o quality time together. Sa anong mga bagay? Spending time together with the Word of God. Together, reading o meditating the Word of God. Kaya habang mga bata pa, yung ating mga anak, turuan po nating magbasa sila ng salita ng Panginoon. Letter B, sikapin po natin na there is time together in praying, singing, worshiping the Lord. Mayroong isang kasabihan na ganito: a family that prays together stays together. No? Ang pamilya na nananalangin, magkasamang nananalangin, sila ang nanatiling matatag together. Spend time together going to church. Tayo po ay sama-samang magpunta sa iglesia. Ito ay napakahalaga sapagkat doon sa iglesia, aside from sa bahay, sa ating pamilya na ginagawa natin, doon sa church ay nadadagdagan natin yung kaalaman patungkol sa paglilingkod natin at patungkol sa pagiging victorious family. Ano pa? Spending together, playing, swimming, ano pa? Yung gardening. No? Sapagkat katulad ng sinasabi sa Psalms 132 verse 1, how good and pleasant it is when God's people live together in unity. Sa verse 3 ay ganito ang sinasabi, for there the Lord commanded the blessing forever. Pag ang isang family ay is in unity, the Lord commanded His blessing para sa kanila to live forever. Kaya yan po ang napakahalaga. If we are spending time together with our family, tuwang-tuwa ang Diyos at pinagpapala yan ng Panginoon. At walang kaaway o yung dyablo po ay hindi magkakaroon ng pagkakataon na wasakin ang
tahanan. Tingnan po natin sa buhay ni Adan at ni Eva. Ano ang ginawa ni Eva? Tinukso si Eva. Kailan tinukso? Nung si Eva ay hiwalay sa kanyang asawa. Malayo kay Adan. Kaya napakahalaga po yung spending time together para yung ating family ay hindi matukso na gumawa ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Third principle, building a teamwork among family members. Nabanggit ko kanina yung teamwork, yung basketball ay napakahalaga po yung teamwork. Hindi lang sa basketball, mahalaga ang teamwork. Sa family po ay napakahalaga. Teamwork will eliminate competition with one another in the family. Pag ang pamilya po ay nagkakaisa, wala po yung tinatawag na competition. At ang alam natin na ang competition ay nagsisira ng tahanan o ng family. Kaya regularly discuss who's going to be responsible for the things like cleaning the house, who will do the dishwashing, who will do the cleaning of the surrounding, and who will do the laundry. Pag nagkakaisa po ang pamilya sa ganitong mga bagay, contention will not happen among the family members. Kaya dapat nating i-discuss, pag-usapang mabuti among the family members. Pag nanatili yung assumption of roles, disharmony will happen. Kaya napakahalaga po yung teamwork sa buong family. Number 4 principle, which is practice the golden rule. Sabi po sa Matthew chapter 7 verse 12, do to others whatever you would like them to do to you. Ito po ang golden rules. Huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin nila sa iyo. Huwag mong gawin o gawin mo ang isang bagay sa iba para ganon din ang gagawin nila sa iyo. Naalala ko noong unang panahon, nung bata pa si Isabel, ang ating family po ay mahilig sanrok, no? O magbigay ng ulam sa ating kapitbahay. Yung isang mangkok na ulam na ibigay mo sa iyong kapitbahay, kung minsan pagbalik mo ay mayroong sabi ng kapitbahay, ay, tamang-tama, mayroon din akong ibibigay sa iyo. Kaya huhugasan ko muna itong mangkok mo at bibigyan kita ng laing. Yan, ganyan, mga ganyan yan. At tuwang-tuwa tayo na yung ating binigay may kapalit. Pero sometimes ay mayroong wala rin na kapalit. But don't expect na sa lahat ng ating pagbibigay ay mayroong kapalit. Ang mahalaga, nagbigay tayo, ay pag naalaala nila yung ating mga mabubuting gawa, tayo rin sa huli ay magbubunga ng ating ginawa.
itong principles na ito na golden rule ay dapat ma-applied sa bawat area ng buhay sa tahanan in everyday basis. Sa decision making, sa conflict o pag-aaway o mayroong di pagkakaunawan, gayon din sa pagdisiplina ng bata or treating my wife the way I would like to be treated by my wife. Itong mga bagay na ito ay napakahalaga po sapagkat pag ginawa natin ito, we are laying down our pride. Yung ating pagmamataas. Pag ayaw nating masaktan, huwag nating gawing o huwag nating gawing masaktan din ang iba. Yung ibang family po natin ay hindi natin purpose na sila sasaktan, but the way we speak, the way we do things ay nakakasakit. Alam kong ang bawat pamilya natin ay mayroong weaknesses, but praise God, through the Word of God, ay natututo tayo na gumawa ng naayon sa kalooban niya. Number 5, principles. Ito po ay napakahalaga sapagkat itong prinsipyong ito ay dapat manatili sa buong pamilya. Ito po ay forgive and forget. No? Forgive and forget. Sa Matthew chapter 7 verse 3, sometimes we are aware yung muta ng iba at nakakalimutan natin na tayo pala ay mayroong muta rin. So, let us be aware na nagkakamali rin tayo. Kaya pag ang ating asawa o yung ating mga anak ay nagkamali, no? Kagabi nga, mayroong nangyari sa aking kapitbahay na yung anak pinagalitan at pinagsabihan. Ang sagot ng anak sa nanay, ikaw rin mayroong parang nagsisisihan sila. Yung sinasabi ng nanay sa anak, ayon din anak ang kanyang sinasabi sa kanyang, yung pagkakamali ng anak ay sinasabi ng anak na mayroong ding pagkakamali yung nanay. Kaya, una sa lahat, sa pagdisiplina natin sa isa't isa, sa mag-asawa, sa mga anak natin, let us always be aware na hindi tayo perfecto. Let us be aware na tayo rin ay nagkakamali. Let us be aware na mahalaga yung isa't isa sa atin. Patawarin natin pag nagkamali at huwag na nating balikan. There are times sa mga mag-asawa, mula sa simula hanggang sa ngayon, ay binabagingit ba yung mga bagay, no? Yung mga bagay na unang pagkakamali ng asawa. Sasabihin niya, ikaw kasi, ganun. Hanggang, kaya mahabang litanya, mahabang listahan kung sa utang. No? Pero praise God. God is encouraging us. If we
yung ating asawa, yung ating anak. Pag nagkamali, huwag na nating balikan muli. Huwag nating muling basahin yung mga listahan ng ating pagkakamali. Let us forgive them and forget everything. No? Alam nyo, ganun ang ginawa ng ating Panginoon. When God said, I forgive you, yung lahat na ating pagkakamali, yung lahat ng ating kahinaan, sabi niya, from east to west, hindi ko na, yun na. Ang ibig sabihin, hindi magpangabot yung mga bagay-bagay na yon. At sabi niya, kanya na itong ilinagay doon sa pinakamalalim na dagat. Ano ba ang pinakamalalim na dagat? Yung Sibuyan Trench o yung, hindi natin alam. But alam ng Diyos kung saan ang pinakamalalim, doon ibinaon o doon inihulog ng Diyos yung ating mga pagkakamali para hindi na maalaala natin. Hindi nais iparating ng Diyos sa bawat isa sa atin that when we forgive, dapat hindi na natin halungkatin. Huwag na nating balikan yung mga nakalipas, kundi kalimutan natin and face the new na mga bagay o mga panibagong bagay sa buhay natin. Sapagkat napakahalaga po yung tayo ay humarap sa isa't isa na walang hinanakit, panatag ang bawat isa sa atin. Sa buhay ng bawat isa sa atin, napakadali yung sabihing, mahal, pinapatawad na kita. Akala mo, ang lambing pag pinatawad. Pero after few minutes na nasaktan muli, babalikan muli yung sa simula at yan. Kaya nagkakaroon ng mga bagay na saan ay hindi inaasahan sa buhay po natin. But the Lord is encouraging us to forgive and to forget the things that happened to us, sapagkat if we forgive, we are empowered. And if we forget, lalo tayong nagiging malakas. And nare-restore po yung harmonious balance sa lahat ng aspeto ng ating tahanan. At palagi nating isipin, palagi nating alalahanin yung ginawa ng Panginoon. Sabi sa Colossians chapter 3, verse 13, remember the Lord forgive you, so you must forgive others also. At alam natin na yung unforgiving natin, it will leads to bitterness, resentment, and even yung anger ay yung magvo-voil o ito ay kung sa Udyunganon ay makayarkar parang bulkan na puputok. So if we forgive, let us forget everything and remember no more yung mga pagkakamali nila and face the new horizon wherein God has prepared. At ang pang-anim, ang huling principles ay ganito. Don't forget the little things that make a big difference. Huwag mong kalimutan
ang malilit na bagay na nagbibigay ng mahalagang impluensya sa buong pamilya. Yung pagsabing po, opo, yan po ay huwag nating kalimutan sa loob ng tahanan. Yung pag-bless, napakalaking bagay yan. O maliit na bagay pero malaki ang mahalagang matutunan ng bawat isa sa atin. Yung pagsabing salamat. Bihira na nga makarinig tayo, Tay, salamat. O, salamat anak. When your child o yung mga anak natin ay naggawa ng isang bagay at nagawa yung mga bagay na pinapagawa natin, encourage them by saying, anak, thank you, God bless you. Yan ay mga bagay na kung ating titingnan ay simple little things, but it makes a difference sa ating mga anak. Yung pagsabing, I love you sa isa't isa. Sabihin natin, love you anak, o love you sweetheart. Napakahalaga yan. Sapagkat sa lahat ng bagay, yung I love you ay parang magic sa bawat isa na nakikinig. Sa bawat pinagsasabihan. Lalong-lalo na yung kapwa kayong busy sa buong araw at pagkakita ninyo sa loob ng tahanan na isabihin, mahal, I love you. Lalo kang yung na-inspire at yung iyong kapaguran ay nawawala. Kaya huwag nating kalimutan itong mga bagay na ito. Yung sabihin ng tatay na, anak, good work. Anak, sa ginawang mo yan, pagpapalain ka ng Diyos. Kaya itong mga bagay na ito ay mga maliit na bagay pero mahalaga at magkakaroon ng malaking epekto sa bawat nakikinig. Nawa, itong 6 na bagay o prinsipyo wherein to build our family as in harmony at magkaroon ng tunay na kapayapaan sa ating tahanan ay huwag nating kalimutan. Una, make Jesus the center of your home life. Number 2, spend time together as a family. Magkaroon ng quality time. Number 3, build a teamwork among family members. Number 4, practice the golden rule. And then number 5, forgive and forget. Number 6, don't forget the little things that make a big difference.